Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. Ayan, shoutout sa lahat. Shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau. Thank you so much guys sa support. And welcome sa YouTube channel ko, sa Kamutika TV. Salamat guys, salamat sa support. And ayan, shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau. Pagod na raw sila, pagod na. Eh, ganun talaga eh, pagod talaga yan eh. Ganun talaga, dapat mong maranasan yan. At dapat pag nakahanap ka ng trabaho, ingatan mo. Maging mabuti ka sa mga kasama mo, sa mga kasamahan mo. And then pakita mo sa boss mo na deserving ka sa trabaho. And deserving ka i-renew. Diba? Yung pride mo is tanggalin mo. And dapat lagi ka mapagkumbaba. Ingatan mo yung trabaho nyo guys. Kung nahirapan man kayo sa trabaho is kaya nyo yan. Hindi bibigay sa inyo ng Diyos yan kung hindi deserving nyo. Hindi kayo deserve dyan sa trabaho na yan. May plan si Lord kung bakit ka nandyan. Sa dami ba naman ng nag-a-apply, ikaw yung nakinuha, di ba? Isipin mo na lang yun. Sa dami ng nag-a-apply dito, naghahanap ng trabaho, at bakit napunta sa'yo yung trabaho na yan, di ba? Ibig sabihin, you deserve that job. Hindi ka lang kung basta-basta ka lang nilagay dyan sa trabaho. Diba? Ganun. Alam nyo guys, na nare-realize ko, kung dati ang hirap ng trabaho mo, ang hirap, overtime, sagad-sagad, sobra hirap. Pinag-pray ko yun. Sabi ko, Lord, sana sa susunod na trabaho hindi naman masyadong mahirap. Nag-granted naman ng prayer ko guys na yung trabaho ko, yung pumalit is hindi siya mahirap guys. Hindi unlike before na grabe. Diba? Maniwala kayo sa prayer, napaka powerful yung prayer guys. Ito yan. Ayan. Mayroon akong mayroon nag-PM sa akin, sabi sa akin, Idol, pagod na raw siya paghanap ng trabaho, and ano daw gagawin niya, paubos na yung visa niya. Sabi ko sa kanya, magdasal ka kasi araw-araw, mag-pray ka bago ka umalis ng bahay, mag-pray ka para i-guide ka ni Lord. I-guide ka. Yan dapat, sabi ko. Alam nyo guys, sabi ko sa kanya, everyday bago ka umalis ng bahay para maghanap ng trabaho, mag-pray ka ng 3 Hail Mary. 3 Hail Mary, araw-araw, pag-alis ka, 3 araw Hail Mary. Sabi niya, sige idol, gagawin ko. Ayan, kinabukasan, ayun, ginawa niya bago siya umalis. Nag-pray siya, 3 Hail Mary. And then, nandun sila sa agency. Ang dami nila daw naghahantay doon ng sa isang agency. Nandun sila nakatambay. Ang dami daw nila doon nag-aabang na baka may quota, ganun. Alam nyo guys, sa dami nila doon, siya yung tinawag ng agency. Siya yung tinuro. Diba? Sa dami nila, siya yung tinuro ng taga-opisina for interview. Ayan guys, nakapasa na siya. Then nagta-try out na siya. Sabi ko, deserve mo yan kasi nagdarasal ka. Yan guys, walang imposible. Diba, sa dami nila, bakit siya yung tinawag? Ganun. Prayer talaga guys. Prayer, and then samahan mo ng sipag, tiyaga. Ganun. Huwag nyong underestimate yung dasal guys. Kaya lagi kong nire-recommend sa inyo yan kasi para sa inyo yan, para i-guide kayo. Ganun. Hindi dito guys, dito sa Macau, kailangan mo talaga ng prayer kasi di mo alam kung kung mayroon bang quota o wala. Kumbaga, ka lang pasa ka lang ng pasa. Kaya kailangan mo ng prayer para lamang ka sa iba, diba?
mas lamang ka sa mga kasabayan mo. 10 kayo, tapos ikaw nagdarasal, lamang ka sa kanila. Yun lagi mong isipin mo. Dahil yung Diyos ay nasa iyo. Tandaan yun, guys. Ayan, salamat sa support nyo, guys. And kaya nyo yan. Lahat tayo galing dyan sa mandirigma. Ako, nakailang mandirigma na ako, pero hindi ako sumusuko. Diba? Kaya ko. May, positive ako lagi, guys. Positive. And then, dasal talaga. Hindi ako nagni-negative thinking. Bukas na, baka walang kuta. Bukas na magpasa dyan kasi baka walang kuta. Pag sinabi ngayon na walang kuta, bakit araw-araw ba walang kuta? Hindi araw-araw na walang kuta. Bukas mayroon, wala. O, di ba? Paano kung kakasabi mo ay bukas na lang, baka tapos mayroon pala, di ba? Ganun dapat, positive. And guys, may nagtanong kasi sa akin, isa nating subscriber. Sabi sa akin, Idol, pwede bang mauna yung blow card sa green chop? Sagutin na natin to Kasi yung iba kasi wala pang alam, and para malaman nila. Lalo na yung mga bago dito sa Macau, niloloko ng mga agent ko dito. Pero kahit patatagal na, naloloko din Kawawa naman. Guys, manood kayo sa mga vlog ko para may matutunan kayo. Yung mga nakakapanood sa vlog ko, i-share nyo sa mga kasabay nyo na na mga mandirigma din, na para hindi maloko. Pangit naman yun. Ikaw lang hindi naloloko, sila naloloko. I-share mo para kawawa naman. Kasi parehas din kayo niyan di ba? Kawawa. I-share nyo. Guys, dapat mauna yung green chop bago yung blue card. Kumbaga, yung green chop is temporary temporary working permit yan. 1 month yan. Bago ka bigyan ng blue card is dapat green chop muna yan. Yung green chop kasi, guys, is 1 month lang yan. Under under observation ka ng employer mo, under surveillance. Nasa hot seat ka niyan. Titingnan pa yan ng employer kung yung boss mo, kung goods ka, kung ka ba nila, bibigyan ka ba nila ng blow card. Kasi once na hindi ka good, hanggang green chop ka lang. And then hindi ka magano niyan. Hindi ka makakapag-fingerprint niyan pag kampante ka, tapos tamad-tamad ka na sa trabaho, green chop pa lang. Ay nako, tanggal ka niyan. Tanggal ka na, and then ban ka pa 6 months. Kaya galingan nyo, guys. Galingan nyo. Kaya sabi ko, galingan nyo pag may na kayo, pag may green chop, kasi nga hindi pa safe yun, guys. Paligtas nun sa terminate. Kaya galingan nyo para makapag-fingerprint kayo. After ng green chop, after 1 month, doon ka na didesisyonan kung papi-fingerprint ka o hindi. Kasi pag hindi ka okay sa boss mo, hindi ka makapag-fingerprint. Kaya galingan nyo para makapag-fingerprint kayo. After fingerprint, guys, sa immigration, dito sa Macau, pupunta ka sa immigration yan after 1 month. Green chop, pagtapos na yung green chop, punta ka sa immigration yan. And then magpi-fingerprint ka, pipicturean ka doon. Kasi yung green chop, guys, wala pang picture yan Temporary pa nga lang yan, temporary. Doon magiging legit pag magpi-fingerprint ka na, pipicturean ka. And then yun, after doon fingerprint picture sa immigration, bigyan ka na ng resibo ng blow card. And then doon mo na rin malalaman kung ilang years yung binigay sa'yo na ilang years kontrata mo, ilang years yung visa mo na binigay sa'yo ng employer mo. Ganun. Yung visa, guys, doon lang magbibis yung boss mo. Doon magbibis sila sa kontrata mo sa visa. Pag natapos yung visa mo, tapos na rin kontrata mo, ganun. Kung 3 months lang yung visa mo, ibinigay sa'yo ng immigration, 3 months lang din kontrata mo. Kaya doon magbibase. Ganun. Huwag kayong magpapaniwala sa mga dyan,
mga agent na bigyan kayo ng green chop. Paano kayo bibigyan? Wala nga kayo employer eh. Dapat interview muna kayo ng employer. After interview is green chop na. Ganun. Hindi pwede na green chop lang, walang employer. Kalukuhan yun, scam yun. Tandaan nyo guys. Dapat interview muna. After interview, pag nakapasa ka, process na yung green chop mo. Yun yung legit. Pero yung sasabihan lang sa'yo ng Pilipino na nakita mo lang dyan sa nag-post lang sa Baykubo, tapos interested ka, tapos sasabihin magbigay ka ng 5,000 para ma-process ng green chop mo. Paano ipaprocess? Tapos sasabihin sa'yo, antay-antay ka na lang. O ang tagal mo nag-antay, nag-Thailand ka na lang, naubos yung visa mo. 1 buwan ka sa Thailand, wala pa rin yung green chop mo. Scam yun. Guys, yung 3 to 4 days lang, 1 week matagal na yung pag-process ng green chop dito sa Macau. Kaya pag sinabing 2 weeks, 1 month, wala yan. Tapos, hindi ka naman interview eh. Paano ka magkaka-green chop? Yung Pinoy, di makakapagbigay ng green chop. Yung makakapagbigay lang ng green chop, employer. Interview ka dapat. Agency. Pinoy, hindi ah. Yan dami naluloko dito kasi hirap. Hirap guys, hirap. Kaya ingat kayo and then yun, i-remind ko lang kayo para sa inyo yan guys. And kaya nyo yan. Ganon. Ganon guys, ganon. Kaya nyo yan. Kaya mawala ng pag-asa and lahat nagkakatrabaho. Tsaga lang, sipag at dasal. I love you all guys. Thank you so much.